Hello mga kapolitika, magandang araw muli sa inyo. Heto na naman tayo sa isang panibagong kwentuhan at maraming salamat na muli sa pagtunghayd to sa aking munting YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lang, please don't forget to like and subscribe for more videos. Ang ating pag-uusapan sa videong ito mga kapolitika ay itong buhay ni Kibuloy at ang aral sa buhay ni Kibuloy. At kung ating matatandaan kahapon is naglabas na ito ng official statement niya mga kapolitika na kung saan ay meron umanong banta sa kanyang buhay. At may patong na umano siya sa ulo na $2 million. So yun ang kanyang sinabi doon sa kanyang official statement. At diretsahan niya din na tinumbok itong si Bongbong Marcos na nasa likod umano ng kanyang mga paghihirap at panggigipit. So sa hindi nakakaalam mga kapolitika, itong si Kibuloy is isa po siyang bilyonaryo So ang kanyang kayamanan lang naman is nasa 2 billion pesos. So sobrang yaman ng taong ito. Sa mga hindi nakakaalam kung paano na-acquire ni Kibuloy itong kanyang kayamanan, siya po ay isang negosyante. At yung unang business na pinasok niya ay ang pangmimina ng ginto. Yes, nagmimina siya ng ginto and at the same time, meron siyang mga ipinatayong paaralan at meron din siyang mga franchise ng mga fast food chains. At kung bakit natin panag-uusapan itong buhay ni Kibuloy mga kapolitika is dahil nga dito sa kabila ng kanyang kayamanan at pagiging bilyonaryo, ay hindi pa rin siya ligtas sa mga pagdaranas sa buhay mga kapolitika. Okay, so itong si Kibuloy mga kapolitika is alam naman natin na isa siyang religious leader and self-proclaimed son of God siya. So ibig sabihin is inako niya na yung sinabi doon sa Bible na word that became flesh doon sa Book of John, or yung salita na nagkatawang tao mga kapolitika, which is only Jesus Christ at hindi si Kibuloy. So paglinaw lamang natin yan mga kapolitika, kasi itong si Kibuloy is inaangkin na rin na siya yung son of God. At doon pa lang sa turo niya na yun mga kapolitika is isa na yung malaking kasinungalan, foul na po yun mga kapolitika, at hindi po tayo naniniwala dito sa mga turo ni Kibuloy. Pero magaling magsalita itong taong ito. At ang sabi nga dito ni Kibuloy is meron ng banta sa kanyang buhay at meron ng patong na $2 million, which is pinabulaanan na ito ng FBI at hindi umano ito totoo. Pero ilang dekada niya nilang tinitiktikan itong si Kibuloy dahil sa serious human trafficking na mga kaso doon sa Amerika. And in fact, doon sa previous video natin is natalakay natin na this year is magkakaroon siya ng trial or hearing doon sa korte sa Amerika. At ito din si Risa Ontiveros, itong matapang na senador na bumangga sa kanya ngayon, is meron na ring sabpina itong si Kibuloy dito sa Senado. At ang sabi nga niya is kung hindi siya attend dito sa hearing or sa sabpina na kanyang inilabas is pwede na siyang i-cite in contempt at pwede nang arestuin itong si Kibuloy at makulong. Ngayon mga kapolitika, bakit natin ito pinag-uusapan? Kasi itong si Kibuloy, sinasabi ko nga is isang bilyonaryo. Pero paano siya maliligtas nitong kanyang pera, kanyang salapi sa kabila ng mga hinaharap niyang kaso ngayon mga kapolitika? Kasi ako mismo is taga Davao ako at meron rin akong mga background at narinig noon nung bata pa ako. At ang sabi dito mga kapolitika, nung narinig ko yung mga kwento-kwento doon sa Davao is meron pala itong si Kibuloy na pinapatayo na prayer mountain dyan sa Tamayong, dyan sa Bulubundukin na part ng Davao City. And bago na-acquire ni Kibuloy itong lupain, kasi malawak na ito doon sa tuktok ng bundok, is meron umano siyang pinapatay or pinaslang na mga natibo or yung mga indigenous people mga kapolitika. At kung kayo ay taga Davao, alam nyo na yung mga bata na pinapalimos doon sa lansangan, which is hindi naman dapat, yung iba kasi mga minor pa. So ang lesson dito sa buhay ni Kibuloy mga kapolitika is ang lahat talaga ay may hangganan at hindi natin madadala or hindi natin dito napapatunayan sa aral ng kanyang buhay na hindi pala lahat is nadadala sa pera. At ang lahat ng bagay na ating ginagawa is may kabayaran, may hangganan, may dulo mga kapolitika, no? At merong sinabi din dito ang banal na kasulatan mga kapolitika sa Matthew 16:26. Ano ba ang mapapala ng tao kung mapapasa kanya man ang lahat ng bagay sa mundo, pero mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa? May maibabayad ba siya para mabawi niya ang kanyang buhay? Totoo ang salita ng Diyos mga kapolitika na sa araw ng kagipitan, ang pera natin baliwala na lang mga kapolitika. Itong nangyari kay Kibuloy na ngayon ay hinahanap na siya ng batas. Ngayon ay pinapadalo na siya sa Senado para umatin itong hearing
nitong mga nag-aakusa sa kanya dahil sa pang-aabuso sexual, itong mga labor violations niya kasi meron umano siyang mga pinapatrabaho na hindi sinasahuran, itong mga pinatay umano dahil lumabas sa kanyang teritoryo doon sa Kingdom Nation. So noon mga kapolitika, may narinig ako mga ganito, pero hindi ko, until such time na meron ng social media, is medyo kumalman na at natahimik na itong si Kibuloy kasi marami na ang makakaalam. Pero dati mga kapolitika na hindi pa uso itong social media, is meron akong mga narinig na ganyan doon sa mainstream media, doon sa mga radyo lamang mga kapolitika. So ang bottom line dito mga kapolitika is hindi lahat nung ating kasamaan is maipapatuloy natin habang buhay. Merong time na sisingilin tayo ng Diyos, especially kung yung ginawa natin sa ating kapwa is hindi maganda. Yung mga kayamanan natin is ginamit natin yung salita ng Diyos para ma-acquire yung mga kayamanan sa mundo, para mag-deceive ng mga tao, magkaroon ng mga followers. So yun ang mapupulot natin sa buhay ni Kibuloy mga kapolitika. So yun lamang ating masasabi mga kapolitika, no, hinggil dito sa mga aral sa buhay ni Kibuloy. At maraming salamat na muli sa pagtunghay to sa aking munting YouTube channel. Kung kaya ay bago pa lang, please don't forget to like and subscribe for more videos.